Idol, sa ating sumbong at aksyon, nandito si Maria Christine Maurente. Okay. Ayan. At ang kanyang reklamo ay? Hingi siya ng tulong na makausap ang kanyang dating kinakasama, Idol, para makuha ang kanilang anak. Miss Maria Christine, magandang hapon po. Good afternoon po. Alright. Makuha yung anak, 10 months old, mula sa iyong mister o living partner? Living partner po. Living partner. Okay. At nasaan po yung si living partner? May nakapagsabi po sa amin nasa Bulacan daw po. Bulacan. Opo. At kasama niya po yung inyong Opo. baby. Alright. Ayaw po ibigay ni mister. Ba't siya nagmamatigas? Yun nga po, chinachat ko po siya, sinusuyo ko po siya na baka pwede ibalik niya yung bata. Sabi niya may kipagpatayan daw po siya, ganyan. May pagpatayan? Opo, kahit ikulong daw po siya. Hmm. Tanggap niya daw po yun, basta makasama niya daw po yung bata. Uy. Alright. Pero, Hindi ko kayo kasal, ha? hindi po. Okay, good. At ito ay sanggol pa lang. Opo. Alright. Mr. Jonald Furio, magandang hapon po, Sir Jonald. Sir. Mr. Furio? Sir? Magandang hapon po, Mr. Furio. Sir. Sir, andito po si Maria Christine Morente. Kilala niyo po siya? Opo, sir. Hindi Asawa ko kayo- ko po yan, sir. Asawa niyo po o live-in partner? Parang live-in partner nun po. Opo. Hindi po kayo kasal. Wala ko kayong sir, hindi. marriage certificate. Tama po. Hindi po. Alright. Tapos, ngayon po, meron kayong 10-month-old na baby. Meron po, sir. At nasa batas po natin, since hindi po kayo kasal, at lalo pa, ito ay below 7 years old, dapat to, pag nagkahiwalay, ang mag-live-in partner, matik na pupunta po sa nanay. Yung po'y nasa batas natin, sir. Opo, sir. Alam ko po yun. Alam ko po yun, sir. Opo. So bakit ayaw niyo po ibigay yung inyong baby, sir, dito kay Sir. Miss Maria? Hindi naman. Sir, pakinggan niyo po muna ako. Sige po, sir. Itong anak ko po, di pa ako nag-iisip na itatakas ko to o ilalayo sa nanay niya. Opo. Gusto ko lang naman po gusto ko naman mapahalagan ako ng asawa ko eh. Hindi yung gusto ko mapag-isip siya ng mga pagkakamali niya eh. May pagkakamali po si Maria Christine. Sir, di ko po gagawin to kahit sino pong tapi ayaw mangyari ng ganito yung buhay ng pamilya. Ano pong nangyari, sir? Marami po sir, marami pong dahilan. Ano pong dahilan kung bakit po kayo nag-away, sir? Pwede ho bang malaman? Kung ganito po yun sir, dati po kasi yung sahod ko okay naman. Kumbaga, sapat naman. Sapat naman sa pang-araw-araw namin. Yes, sir. Nakaluwag pa naman kahit paano. Okay. Ngayong humina yung trabaho ko, nag-iba yung trato niya sa akin eh. Parang tratuhin niya na ako, hindi ko pa yung lumpong hindi makagalaw eh. Parang walang silbi. Oh, nagbago siya nung lumiit po yung inyong sahod, nung naiba po inyong trabaho. Tapos yung mga alos isang buwan na kaming ganito, araw-araw. Lumayas ka na rito, bukang bibig niya sa akin palagi, lumayas na lang ako. Mahal ko yung anak ko sir, di ko po magawang lumayo. Yun ang pinapahalagaan ko ron. Kaya kahit anong salita na naririnig ko, kinikimkim ko na lang lahat yun. Okay. Sandali lang po, sir. Ma'am Maria, pakisagot. Hindi maganda itong sinabi ni Sir Jonald, kung totoo. Maayos naman daw ang samahan ninyo, nagbibigay siya ng tamang sustento, pero nung naiba yung kanyang trabaho at lumiit yung kanyang sweldo, nagbago ka? Noon po sir, wala po talaga siya narinig sa akin kasi okay naman po eh. Hindi ako nahihirapan kasi okay yung binibigay niya. Ngayon po talaga, aminin ko po na madami po ako sinasabi sa akin. Kasi ako po yung nahihirapan. Kada linggo po, sumasahod po yan kung minsan 2,000. Kaya pagka pumangit pa po lalo, mga 1K na lang ganun. Binibigay niya po yun. Ang sa akin lang po, kung ano po yung sahod niya, yun na yun. Kumulang man yan o sumobra yan, ikaw na bahala dyan. Ako na bahala. Ako po kasi nahihirapan pagkagilap lagi ng panggatas. Diaper, tubig, Cerelac. Lahat po sa akin yun. Kung kanina po ako nagagigilap. Kaya kung ano po nasabi ko sa kanya kasi nahihirapan po ako eh. Yun po yung ano. So wala po siyang pagkukulang Opo, ang sa akin lang po magsikap po siya. Isang ama at nagbibigay siya Opo.
ng sweldo niya sa inyo. Opo. So, ang gusto mong magsikap pa siya. Opo. Kaso po parang kung ano po yung meron siya ngayon, kontento na po siya doon. Ako po yung nahihirapan. Pinapapasok po siya sa ibang trabaho, ayaw niya po. Kung masipag po siya, kaso nga lang mapili po siya sa trabaho. Yun po ang sa akin. Teka muna. Para maintindihan po to ng mga tao din, nanonood, ano. Opo. So, binibigay niya yung kanyang sweldo. Opo. Hindi naman siya nagkulang sa aspetong yan. Ang siste, gusto mo magsikap pa siya, magsipag pa, para makapagbigay ng mas malaki pang pera dahil ikaw ay nahihirapan doon sa kanyang sweldo na hindi sapat, hindi sumasapat. Bakit ayaw mong maghanap ng trabaho? Hindi, ako po gusto ko po magtrabaho. Kaso po, yung bata nga po wala pang gabantay. Bakit hindi mo andito kasama mo tatay mo? Ba't yung pabantay sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga kamag-anak mo? Bakit umasa ka lang sa trabaho ni Mr. Furio kung ang gusto mo pala mas maraming pera? Hindi naman po sa mas maraming pera. Ang sa akin lang po, yung tulad po nung dati, yung sapat na, yung tipong wala po kami paproblemahin. Although nagkakaproblema, pero hindi po yung ganun yung ako po lagi kasi halos lahat po na utangan ko na hindi ko naman po nababayaran kasi ako lang lagi yung lapit. Naintindihan ko po kayo, ma'am. Meaning, yung kanyang income hindi sumasapat sa inyong requirements. Tama? Opo, sa ano pangangailangan po namin. Sa pangangailangan, requirements. Tama po. Ngayon, pinipresyo nyo siya na kailangan maghanap ng ibang trabaho Opo, na para sumapat sa inyong income. Opo. Ma'am, kung yun lang ang kaya niyang trabaho, paano mo siya mapipressure kung yun lang talaga ang trabahong alam niya o yung trabahong makukuha niya? So you're trying to force him to find a high-paying job na wala sa linya niya. Mukhang mahirap ata yun. Hindi po, ganito po kasi yun. Ma'am, patapos mo ako. Sige po. At the same time, kung talagang hindi sumasapat ang sweldo nitong si Mr. Furio, magtrabaho kayo ma'am, mag-sideline kayo. Nandiyan naman yung mga online business. Pwede ko kayo niyan, magtrabaho dyan. Or kung talagang gusto mong magtrabaho sa labas ng bahay, andyan naman yung parents mo, mabait naman tong si Sir Santiago. Tama, sir? Willing naman siguro siyang alagaan yung inyong anak. So, kasi ma'am, ang pag-aasawa, teamwork effort yan. Magtulungan po. Advice na kita, siguro hindi ka na-advise ni Papa. Sir Santiago, pasensya na. It's a teamwork effort. Sa hirap, sa ginhawa, nagtutulungan ang magpartner. Hindi po pwedeng one-way street. Two-way street po yan, bigayan, tulungan. In this case, nakita ko po ma'am, naburyong na itong si Mr. Furio dahil pinipilit mo siyang kumita ng malaking pera para ma-meet yung requirements ninyo when in fact, you could have done better by helping him getting a job. So, nakipaghiwalay ka dahil dyan. Hindi po. Ako po'y tatama rin tumulong kung ganito po pala ang Hindi po ako naging dahilan. nakapag-awalay. Ma'am, Hindi po ako nakapag-awalay, sir. hindi ka nagpagwalay. Apo. Nagulat na lang po, bigla po siyang tumakas kasama yung bata. Okay. Sir Jonald, Sir, ikaw palang lumayas. hindi po. Ay, sir, adyan po, marami pong dahilan para magsinungaling. Di po ako lumayas. Pinapalayas ako sa araw-araw niyan. Ano sir, di ba po, syempre po, ako po, galit po ako. Yung mga nabibitawan ko po sa ita, yun po yun. Pero pag nag-uusap kami, hindi ko po yan pinapalayas. Nagulat na lang po ako, planado na po pala niya yun. Hindi, kaya nga po, galit kayo kasi Apo. kulang yung kanyang sweldo. Hindi po. Dahil hindi siya nagsisikap. Hindi po, nung last night po, kaya po siya lumayas. Tsaka kaya ko rin po nasabi yun. Naginom po siya, pangatlong araw na po siya hindi papasok. Kumbaga, gano'n na nga po yung trabaho niya. Sinasabayan niya pa po ng pag-absent niya. Tapos naginom pa po siya. Siguro ma'am dahil na-stress siya. Hindi ko siya kinakampihan dito Apo, ma'am. apo. Baka nade-depress siya. Kasi nga po, pinipilit niyo po siyang magbigay ng mas malaki pang pera na para nga ma-meet yung mga pangangailangan ninyo na hindi naman kaya ng kanyang sweldo. Kaya nabuburo yung utak niya. Paano ako, saan ko kukunin yung perang yon? Dahil kapag, sorry mama, kapag pinilit mo ng pinilit, pinesure mo ng pinesure, diyan papasok ngayon itong mga partner na mga kababaihan na humingi ng malaking sustento o malaking sweldo mula sa kanilang partner na maliit lang, magbibenta ng drugs yan, papasok sa illegal. Kasi mapipressure ho eh.
Opo. Papasok sa illegal para mapagbigyan lang, para hindi na kayo mag-away. Ayun, kulang kasi yung pera ko. Tapos may sasabihin sa mga barkada, sabihin ng barkada niya, pare, ito, big time to, mabilisan na to. Meron tayong racket. Ayaw mo mangyari yon, di ba? Opo. At syempre, pasalamat ka nga na itong si Mr. Purio, hindi niya ginawa yun kasi kung ibang lalaki na marupok sa kapepresyo ni Mrs. o ni girlfriend, ni live-in partner, na oy, kulang ang pera natin, kulang to. Yung iba ang gagawin, papasok sa illegal. Magbebenta ng droga. Buti nga siya ang ginawa niya, uminom na lang siya eh. Kasi hindi niya kayang gawin yon. You have a problem. Siya po, ikaw may problema. Sorry madam ha, Opo, okay lang. hindi siya. Kung kailangan mo mas malaking sweldo o kailangan mo na mas malaking pera para sa pangailangan ninyo, you have to work. Tulungan niyo po siya. Now, baka pwede magbalikan kayo. Alang-alang sa bata. Kung talagang may pagmamahal ka sa anak ninyo, magbalikan na lang siguro kayo. Sir Jonald. Sir, Sir. pwede ba magbalikan na lang kayo ni Ma'am Maria? Okay ba sa'yo? Sir, papakinggan niyo po muna ako. Sasabihin ko lang po lahat yung mga sama ng loob po sa asawa ko. Sige po, sir. Yung totoo po to. Ten, alam mo yan. Mula nung nagbubuntis ka pa, sobrang hirap ng dinanas mo sa'yo, Ten. Lahat yung kinaya ko, Ten. Dahil alam ko magiging masaya ako pag naging tatay na ako. Pero hindi eh. Habang tumatagal, laging lumalala yung pagtata mo sa akin. Kahit alam kong dati, 7 buwan na sobrang hirap ng dinasa sa'yo ng anak ko, di ba? Alam mo yun. Pero tinanggap kita. Tinanggap ko kung anong kasalanan mo sa anak ko. Nintindi ko lahat kung anong galing meron ka. Huwag naman sanang ganun. Hindi yung simpleng bagay lang. Kontratuhin mo na ako, dahil ko pa yung lumpo. At nang sinasabi mo, wala ako silbi, wala ako na itutulong dito, lumayas na ako. Umagang-umaga, puro mura yung naabot sa'yo. Kami tao lang ako, di sa lahat ng oras, kaya kong timpimin yung mga sinasabi mo eh. Matalang Diyos, alam kong wala akong kasalanan sa inyo, wala akong ginagawang mali. Nagsama tayo, pinilit ko nagbago. Binago ko yung sarili ko para sa inyo, para sa anak ko. Eh sana mo, huwag naman sana ganun, pero huwag kang mag-alatin. Alam kong quality, alam kong mali yung ginawa ko, pero kaya mo muna ako ng konting panahon para makasama ko yung anak ko. Ma'am? Kahit anong mangyari, di ko nang papabayaan ito. Sige. Sorry, Tay, ha? Kailangan siya magsagot, no? Hayag mo na. Sila yung may problema. Ano masasagot mo doon, Ma'am Maria Christine? Yun nga, andun na po, may mali po ako. Aminado naman po ako doon kasi yun nga po, sumobra nga po yung bunganga ko sa mga nasabi ko. Ang sa akin lang po, sana ibalik niyo yung bata. Kasi nag-aalala rin po kasi ako. Alam mo, ma'am, itong programa na Wanted sa radyo, kami po'y tumutulong sa mga inaapi, sa mga inagrabyado. Hindi po kayo naapi rito eh. Ang naapi rito, kung tutusin, si Mr. Purio. Ang nagrabyado rito, si Mr. Purio. Wala, hindi kayo nagrabyado rito, ma'am. Why should I help you? Sa totoo lang, naawa ako dito kay Mr. Purio. Dapat siya nga magsusumbong sa amin. Kung akong tatanungin mo, dapat siya yung nandyan. Isusumbong niya na, Sir, inaapi ako ng aking live-in partner. Minamalit ako dahil kulang daw ang sweldo ko. Sir, palagi na lang ako minumura at pinapalayas dahil hindi ko kaya ibigay yung gusto niya. Dapat siya yung magsasalita ngayon. Dapat palit kayo ng pwesto, ikaw sa telepono, siya yung nandyan. Dahil pang-api itong mga naranas niya sa inyo. Kung gusto niyo po ng taong malaki ang sweldo, maghanap po kayo ng mga engineer na mapangasawa. Sorry ma'am ha, architecture. Diba? Doktor, lawyer, ayan, IT. Yun po, malalaking sweldo niyan. Ano ba trabaho niyo po, Sir Jonald? Anong trabaho ni Sir Jonald? Bago po yan eh. Yung taga-ano po ng host. Taga-ano ng host? Opo, dati po loader po siya. Dati kasi sir, wala siyang regular na trabaho. Parang pakyaw lang sir. Tapos, namin niya kasi nga wala siyang regular. Tapos misa sa malayo. Tapos No, sir. wala silang
trabaho. So doon sila nagkakaroon ng di pagkakaintindihan. Tapos kinukonvince niya na magano ka na, kahit ako sinasabi ko sir na kung ganyan ang trabaho mo, maghanap ka na talaga magkakaroon ka ng regular na ano para hindi ka nagtatalo. Kasi ako sir, hindi po ako bias. Okay. Alam po niya na hindi ko kinakampihan to. Okay. Ngayon, ilang beses ko kinausap din si Jonald. Si Jonald po, mabait na tao talaga yan. Totoo po yun, sir. Okay. At masipag po siya. Ang ano lang po doon, may pagkakataon na although na minsan matabi lang dila nito, naunawaan ko din kasi nga, may mga, hindi lang maraming time na pag nagigipit sila, syempre ako bilang apo ko yun, suportahan ko po sila. Ngayon, kinakausap ko sila. Kung ano problema nyo, pag-usapan nyo. Dahil kami, nando kayo sa poder namin, ayaw namin nakikita yung ganyan. Tama. Tapos si Jonald, kinakausap ko rin, Jonald, ganito. Lalaki ka. Hindi ko gusto yung ginagawa ng anak ko sa'yo. Hindi ako natutuwa doon. Alam mo Okay. yan. Hindi ako bias na magulang. Dahil ako may takot ako sa Diyos. So, ang sa akin lang, Jonald, panindigan mo ang pagiging tatay. Kasi may mga time na sinasadya sa'yo na wala ka naman palang regular na ano dyan. Minsan 1 week siya, yung pala 2 araw yung trabaho, nag-expect to na may masusweldohin. Kasi po nung nagkakilala sila, nasa katapap ko kasi ako noon eh. Nung nagkakilala pala sila, malakas yung pakiyaw nitong isa. Ito si Sir John. Oo, malakas. At ang ano ko nun parang yung mga biro-biro, ay, malakas kumita yan, ganyan. So, nagka-developan, tapos umasa na malakas ang kita. Okay. Oo. So, umasa si Miss Maria na malakas ang kita ni Jonald. Yun nga po. So, Okay. Kaya nagka-developan. so ganito po. Alright. Dumating yung time, Okay. kasi last year lang ako nag-resign sa Qatar po ako eh. OFW po kayo, sir. po. Opo, sir. OFW po. Actually, So, mataas ang expectation ni ma'am. Kasi nga, yung time na yon. yung time na yun, kasi akala niya malakas ang income. So Okay. para maayos, sabi ko, Donald, hindi naman, kasi inobserbahan ko sila sir eh. Sabi ko, hindi naman pala ganyan. Ano mo na yung gigrab mo na yung sinasabi ni Christine na hindi man ganun ka, no, at least regular, may bayad ka araw-araw. Okay. So, ang tagal niya, ang problema niya kay Donald, hindi raw kompleto yung requirements niya. Sabi ko, kompleto ka. Pag may pera, kompletuhin mo. Sabi ko sa kanya, kasi huwag ka umasa ng ganyan na walang kasiguruhan. Kasi may anak kayo. Tama nga naman. So ngayon, ang sabi ko, Tama naman. marami kasi ino-offer yung mga kilala niya, kahit yung hipag nito. Sabi niya, pwede kita ipasok sa sa Chowking o magsimula ka ng Na dishwashing. regular. Oo, tapos yung regular pa yung sweldo mo. Ayaw niya? So, hindi po siya umiimik kasi hindi ko rin po pwedeng manduhan siya. Sa akin, advice lang. Teka muna, magkano bang sweldo niya, Miss Maria? Ngayon po. Ito bago lang po ito Yung ngayon. noon, yung mga nakaraan, magkano isang buwan ang nabibigay niyan? Pakiyaw Hindi yun. naman po, nung buntis pa. Nung okay pa kayo, 6 po, ganun. 6,000. Apo. Wala nga talaga sa minimum. Ang layo nga. Pakyawan po kasi sila eh. Okay, so ang gusto mo maghanap siya ng Regular job. trabaho. Doon po sila nagtatalo. Sir Jonald, Sir, bakit hindi kayo naghanap nga naman ng regular na trabaho para naman ay mabuhay ng maayos yung pamilya? sir, pinagpipipi kahit sino po, walang may gusto mong ganito yung trabaho ko. Pinagsikapan ko po yung mga bagong trabaho ko, makapang maayos. Pero sa ginagawa niya sa araw-araw, parang natuturito yung pag-iisip ko, sir. Yung mga naririnig ko, parang nawawalan na ako ng gana. Apo, Kahit sa pagtrabaho ko, naapektuhan na nakakaisip dyan. Na sana gusto ko magbago yan, tratuhin niya ako ng maayos. Dahil dati nung okay sa akin ko, di ko naman naranasan yung ganyan, sir eh. Trato niya ako ng magandang, pero ngayon, sir, wala pa kami isang taon, pero kung yung mga inaasin sa akin, parang napakatagal ko ng ganito eh. Dahil ko pa yung walang silbi. Sir Jonald, sana maintindihan mo, wala akong kinakampi na dito ngayon, gumigit na po ako. Ang sweldo mo is 6,000 a month. Oo, sir. At ito Hindi pong- diamond yun, sir. Sandali po, sir. At ito pong si girlfriend mo, hindi siya nagtrabaho dahil babantayan niya yung bata. Sa palagay mo, sapat ba yung 6,000 para magbuhay ng isang pamilya? Sa palagay niyo po, sir, sapat ba yun? Yung 6,000 po yun, sa isang linggo ko lang po kinikita dati yun. Noon po. Dati. Kahit Noon makita mo po, pa yung Kaya Facebook nga ko dati, po, sir, wala dito pong pa sa akin problema, yung mga okay po. Facebook Okay, ngayon. kaya nga, nung 6,000 ka raw every week, which is 24,000 a month, maganda yon, kaya walang problema daw. Pero nung naging 6,000 a month ka na lang, bumaba yung sweldo mo kasi nagiging irregular na yung pasok mo, Iba-iba.
then dyan nagkagewang-gewang yung buhay ninyo. So ang gusto niya sir, patapos niyo po ako sir, maging ako, sang-ayon ako dito sa sinasabi ni tatay na sana maghanap ka ng regular na trabaho kahit man lang sana maging minimum. Ito po, way below minimum, kalahati po sa minimum, wala pa sa kalahati. Sana sir, man lang, kung mga 12, 13,000, minimum po yun eh, with benefits, mukhang okay na maayos-ayos na. Pero sir, yung 6,000, parang part-time job lang po yan. In a way, meron ka rin pong problema. So nakikita ko na po na pinupush ka talaga nitong si Maria na magsikap para mabigyan mo ng maayos na pamumuhay yung pamilya mo. Ma-meet po yung mga pangailangan nila. Di ba sir? Hindi po sir, yung 6,000 na po yun, hindi po ako may git isang 6,000 po yung binibigay sa isang buwan. Magkano po binibigyan mo sa isang buwan ngayon? Yung dati yung mababa ko sinasahod dati 2,000 sa isang linggo. Pero lahat po yung binibigay ko po yun. Mga 3,000 ganyan. Hindi po yung 6,000 hindi ganun kayo, hindi ganun kalit yung maabot ng sa isang buwan ko. 2,000 sa isang linggo, so 8,000 sabihin na natin. Mahigit ganun yun sir. Mahigit sa kwan. 2,700, 450. Bakit ayaw niyo po maghanap ng regular na trabaho, sir? May ino-offer daw sa'yo sa isang fast food na maging regular ka. Po, sir, iniintindi ko po yun, sir. Alam ko po sa mga biyanan ko po, sobrang napakabait po niyan. Wala po akong kwan. Tinatawa ko ng buo niyan. Tinanggap ako kung ano ako. Okay. Bait po yung mga biyanan ko na, yung bukod tanging yung asawa ko lang po. Yan po yung problema ko ngayon eh. Hindi, kaya nga sir, ganito. Okay ba sa'yo kung ikaw ay maghanap ng regular na trabaho? Okay naman po, willing naman po ako dyan. Sino po tatanggi sa ganung trabaho? Dahil Okay. kahit ako, ayoko rin po ng ganitong trabaho. Perfect. Excuse me, sir. So, kausapin ko to si Sir Santiago. Tay. Okay, si Sir Jonald maghahanap na ng regular na trabaho. Sa tulong po ninyo, tatanggapin na niya. So, Miss Maria, wala ka ng dahilan para bungangaan siya. So, okay ba sa inyo? Magbalikan na lang kayo? Willing naman po ako para sa bata. Wow, good. Sir Jonald, problem solved. Sir, gusto na ni ma'am na makipagbalikan sa'yo. Willing daw siya makipagbalikan. Maging si Tatay Santiago. Okay sa'yo, Tay? Sir Jonald, Sir. okay na raw po. Balikan na kayo. Pero with one condition, ako rin po mismo request na dapat tanggapin mo yung mga alok nila. Sila po ang tutulong na para magkaroon ka ng regular na trabaho na ang sweldo mo at least man lang minimum wage. Yun, magpasalamat ka kay Sir Tulfo. Salamat kung ganon. Pero may kondisyon din. Tigil ng babae pagsusugal niya para hindi ka nagugulpi pag natatalo siya. Wait. Miss Maria. Sino nagsasalita doon, mother ni... Hindi, baka Tita tiyahin niya niya po siguro. ata. Tiyahin. Kahit ka mo. Kausapin ko ba yung nasa telepono? Sir, pwede ko makausap si madam? Yung sa Ma'am? Hello, ma'am. Hello po. Hello. Hindi, pwede sir makausap siyahan nyo ba yun? Auntie? Si auntie? Wala po yun naman. Ikaw lang po yun. Okay. Tumutulong lang po sa amin. Miss Maria, nagsusugal ka raw? Apo, yung bingo po. Pero ano po yun, sir, hindi, kahit sa naman po tignan, sugal po talaga. Oh. Pero hindi po siya yung as in yung always po. Ano lang po, kunyari po, yung sahod niya, 1,000. Oh. Siyempre, pambayad po doon sa mga napagkautangan. Tapos ang natira, 200. Ibibingo mo yun. Opo. Tapos, Wrong mistake. Sorry, opo, ma'am. alam ko pong Wrong mali. mistake. Pero kumbaga parang doon na lang po talaga ako nag-ano. Tapos yun, pag nanalo, tsaka po nakabili ng gatas. Pero yung pagkatalo Paano po, ko natalo? pag natalo po, Oh, ano gagawin hindi, mo? ang sa akin naman po kasi, pag natalo po ako na 50, ayaw na po ako. Kaya nga. Basta ang ganda lang po Oh, ako. 50. Opo, Pag kumbaga natalo. parang nakikipag ano lang Kaya talaga nga, ako. alam mo ba yung 50, meron ka na mabibili niyan. Opo. O kung ipunin mo yung 50 sa isang buwan, sabihin natin 50, 200 na pesos yan. O ilang kilong bigas na mabibili niyan? Ha? 4 na kilong bigas na yan. Pero yung pambubugbog po pag natalo, Hindi, it hindi doesn't ko naman po matter, ma'am. ginagawa yun. Ma'am, maliit na nga yung sweldo nitong si Jonald. Sa sama pa ng sugal na nanggagaling sa sweldo niya, maliit. Sana kung magsusugal ka, kung halimbawa, bigay ni tatay, pwede yon. Bigay ni nanay.
Na ano pa nga, siya pa nga po mismo nag-ano sa akin na natutuwa po siya kasi pagka ganun, nananalo ako. Kumbaga yung diskarte ko po kasi talaga yung inaasahan niya. Ma'am, yung discarding Kaya- sugal, Opo, walang yun nga kasiguraduhan yan. Walang kasiguraduhan yung discarding sugal. Sa sugal, mas malaking talo kaysa panalo, believe me. Apo. 99.9% talo ka. Yung 0.1% lang panalo. Palaging talo dyan. Sir Tulfo, kasi yung sinasabi niya ng sugal, yung ganun po. Tapos, nung umuwi ako, nung napansin ko to, ang madalas to, easy 2. Madalas po siya manalo actually sa easy Sino? 2. Siya po. Sir, it doesn't matter. Nga po, kaya sabi ko, Sir, wag nating gawing ugali na yon na kapag kailangan natin ng pera, didiskarte tayo at ang diskarte natin ay tumaya sa sugal. Wag. opo, tama. Hindi ko po sabi ko po, pinatatama lang kayo, pero hindi dapat ganyan. Hindi ko po inano na mag-ano ka ng easy 2. Sabi ko, pinapatama lang kayo, pero wag kayo Ang napapansin ko lang din, yung isa, natutuwa din na tumatama to. Hindi, sir, pwede siguro magtaya ng outlet kung sobra-sobrang pera. O, yun Pero nga kung po. ganitong gipit na gipit sila, palagi niya binubungangaan si Jonald dahil kulang yung dala niya pera, mayaya naman tayo. Pero Na silang kulang dalawa, na nga, nagagalit ka dahil kulang. Tapos ngayon, pag nandiyan yung sweldo, isusugal mo pa yung a portion of that. silang dalawa po. Kaya nga po, mali yun. Pareho sila may mali. O, yun nga So, po. Sir Jonald, okay na po si Kitatay na magbalikan kayo. Okay din kay Miss Maria at tutulungan ka makahanap ng regular na trabaho. Okay sa'yo, sir? Sir Jonald? Sir, yun ang gusto kong mangyari, sir. Matanggap ako ng asawa ko. Okay. Matatanggap ka na. Okay. Alang-alang doon sa bata, okay na raw po. Okay, sir? Sir? Okay po, sir. Okay, good. Sige po. Ayusin natin to. News break muna tayo. Sir Jonald, relax ka lang. Okay na. Solve na yung problema ninyo. Okay? Salamat, sir. Magandang hapon po, Sir Jonald. Magandang hapon din po, sir. Salamat po. Opo, sir. Opo, sir.